Magandang araw po. Narito po ang collaborative effort ng Group 2 para sa experiment na aming isinagawa para sa aming physics o science sa subject. Kami po ay mula sa grade 10 Masipag at ngayon po magsasagawa kami ng experiment sa paggamit ng mga materials na balloons o lobo, 1.5 mga balls o containers at mainit at malamig na tubig upang patunayan ang konsepto ng Charles Law. So listen, look and learn sa aming presentasyon. Naway may matutunan po kayo. Sa pagsisimula po ng aming experiment, kumuha po tayo ng isang plastic bottle at isang lobo. Tanggalin po ang takip ng plastic bottle at i-insert ang lobo sa taas ng plastic bottle. Kailangan po ng ating lobo ay sealed sa bibig ng ating plastic bottle upang walang pumasok na hangin sa pagsasagawa ng ating experiment. Ganoon din po sa isa, kumuha ng isang plastic bottle at takipan ito ng lobo sa itaas. Ngayong handa na po ang ating mga kagamitan, magsimula na po tayo sa ating experiment kasabay ng pagpapaliwanag namin sa inyo ng konsepto ng Charles Law. Sa amin pong experiment ay sasagawa na sa clown ng konsepto ng Charles Law. Ipapakita po namin dito ang relationship ng temperature at volume. Sa mainit pong tubig, mataas po ang temperatura kaya ang kinetic energy po ng gas molecules ay mataas din. Isa pa po ay ang intermolecular forces ay humihina na nagre-resulta sa paglawak ng espasyo ng molecules sa isa't isa, na nagre-resulta naman po sa pagtaas ng volume ng lobo. Directly proportional po sila sa isa't isa, ang volume at temperature. Ganon din po ang nangyari kapag malamig na temperatura. Mababa po ang temperatura, kaya't bababa din po ang volume. Matapos po natin magsagawa ng experiment ay mag-solve naman po tayo ng isang example ng Charles Law problem. Dahil po ang volume at temperature are directly proportional, ito po ang ating formula. V1 is over T1 is equal to V2 over T2. At dahil ang hinahanap po natin ang initial temperature or T1 ay isolve po natin ito gamit ang cross multiplication. Kaya't ang naging sagot po natin ay V1 times T2 is equal to T1 times V2. Kaya't ang katabi naman po ng T1 ay V2, kaya i-cross po natin ito. At nakuha na po natin ang formula ng T1. At ito po ay T1 is equal to V1 times T2 over V2. At mag-substitution na po tayo. Ngunit ang atin pong degrees Celsius ay i-convert natin sa Kelvin sa pag-a-add ng 273.15 upang makuha ang Kelvin. Kaya naging 277.15 po ito. At ipagpatuloy lang po natin ang pagsosolve sa pamamagitan ng pagsunod sa PEMDAS rule. Una po ay parentheses, sunod ay multiplication, sunod division, addition, and then lastly ay subtraction. At ito po ang ating naging final answer. T1 is equal to 138.5 Kelvin. Maraming salamat pong muli sa pakikinig at paalam!